Mukhang meron daw matinding offer itong San Miguel Beer na nakuha mula dito sa Phoenix Fuel Masters sa kalagitnaan nitong finals. Alam natin na itong Phoenix ngayon may bagong coach si Charles Chu at mukhang magkakaroon ng mga changes to sa kanilang roster. At mukhang ino-offer daw ng Phoenix ngayon itong si Jason Perkins dito sa San Miguel kapalit nitong si JM Calma. So ang tanong, ito kaya tanggapin ni Coach Leo Austria? Sa ngayon kasi itong si JM Calma hindi ginagamit ng San Miguel. Pero pinakaiba kasi nito yung height. Si Perkins ay 6'4", 6'5", samantalang si Calma ay 6'7", 6'8". Kung kukunin ng San Miguel si Perkins, ito yung magiging power forward, samantalang si Calma ay sentro. So iyan yung pinag-aaralan mabuti ngayon nitong San Miguel kung paano ang gagawin nila dito. Sa tingin ko, itong SMB naman, sa kasalukuyan hindi yan gagawa ng trade habang nandito sa finals kontra TNT. Pero pagkatapos ng finals, diyan natin makikita kung kukunin nga nila itong si Jason Perkins kapalit nitong si JM Calma. Siguro magdedepende yan dito sa magiging resulta ng finals. Kung mag-champion na San Miguel, baka hindi sila masyado na pumayag dito sa pagbabago sa kanilang roster. Pero kung matalo San Miguel sa TNT, aba, wag na tayong magulat kung itong si JM Calma ay i-trade na ng San Miguel kapalit nitong si Jason Perkins. Dahil alam natin, itong SMB gusto niyan talaga yung palaging nagcha-champion. So kung madisgrasya sila dito sa TNT, aba, masisiguro natin na magkakaroon ng pagbabago doon sa kanilang roster. Dahil syempre, San Miguel ayaw niya matatalo sa finals, lalo na kung doon pa sa kanilang karibal na TNT tropang 5G. Ngayon, ito si Jason Perkins, alam natin na decalibreng player yan. So hindi na ako magtataka kung isipin ng San Miguel na ito talaga ay makakatulong dito sa kanilang roster. Kaya nga ito yung trade talaga na inaabangan ng marami. Samantala naman, ang isa pang posibleng mangyari dito sa PBA ayon dito sa mga insiders ay baka daw itong Terra Firma Jeep ay pumasok sa isang transaksyon kasama naman itong Blackwater Bossing. Baka daw itong Blackwater Bossing makuha itong si Kay Marcarino mula dito sa Terra Firma. Dahil ito raw Bossing gustong kumuha ng mga big men para maging mas malakas yung kanilang frontcourt. Ang inaalala daw kasi ngayon ng Bossing, baka ito si Cedric Bearfield magsawa na sa sunod-sunod na talo dito sa Blackwater at magdesisyon na to na umalis. Kaya nga ngayon pa naman ay gusto na raw nila talaga na itong si Carino makuha. Para naman sila ay magkaroon ng mas malakas na frontcourt at para maengganyo si Bearfield na manatili dito sa lineup ng Blackwater. Kasi kung si Bearfield aalis dyan, yan pa, siyempre malaking problema yan para sa Blackwater. Lalo na alam natin maraming mga players ngayon nakakakuha ng mga offer abroad. Kung makakuha ito si Bearfield ng offer abroad, baka hindi na yung bumalik dito at yan ay ayaw mangyari ng Blackwater. Pati na rin ng MVP group dahil nga alam natin na yung MVP group, yan naman talaga ang nagbaback dito sa Blackwater. At kinakailangan syempre na masiguro nitong Blackwater Bossing na itong si Cedric Bearfield ay hindi aalis. At nakikita nila na yung pagkuha dito kay Mark Carino, yan ay isang posible nilang gawin para ito'y maengganyo na manatili sa kanila. Dahil kapag nakuha nila si Carino, magiging mas malakas na yung kanilang roster. Kaya naman sa tingin ko, pwede talaga itong si Cedric Bearfield dito sa lineup nitong Blackwater. Kahit na ito may ACL injury, makaka-recover din naman yan. Kaya sa tingin ko, ito pwede talagang gawin ni Coach Carriazo. Ang usapan na lang, sino naman kaya ang ibibigay nitong Terra Firma o nitong Blackwater na kapalit. Baka naman ang hilingin ng Terra Firma si Christian David. Siyempre problema yan. Dahil ayaw yan pakawalan nitong Blackwater Bossing. Tignan natin, baka may ibang player na hilingin nitong Terra Firma.